Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Pisces. Sandali lang po, nalaglag ang pauna ninyong card. Hang on. Ayan, so ito yung pauna ninyong mensahe. So this is a reminder for some of you, Pisces, no, na just keep your hope and faith alive lagi sa puso ninyo. Ano man ang inyong sitwasyon, ano man yung inyong pinagdadaanan sa buhay, na lagi lang buhayin natin. Lagi lang buhayin ninyo yung hope, yung pag-asa sa puso ninyo na kung meron man kayo mga pinagdadaanan hindi masyadong paborable para sa inyo, just keep your hope and faith alive. Things are going to change, no? That is going to change for the better. Kapag nag-hope tayo ng magiging maganda ang ating sitwasyon, magiging mabuti ang ating sitwasyon, eventually, that is what you are going to manifest sa buhay ninyo, no? Kaya doon lang tayo lagi sa pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, okay? Kasi that is pag nawawalan ng pag-asa, that is low vibe, no? And that's negative energy. Isipin natin lagi, no, na kung ano yung nararamdaman natin, ano iniisip natin, yun ang minamanifest natin sa buhay natin, hindi ba? Kaya dun lang tayo sa positibo, no? So what else? We have risk. Ayan, so you are ready to to take risk sa ngayon. You are ready to fly, no? You're ready to fly high. You are taking risks, you're taking chances sa ngayon. Maybe yung mga oportunidad na nandiyan dyan sa inyong paligid sa ngayon is inviting you, no, to embrace it, but it might require you to take risk. Pero parang handa na rin kayo, no, para dito, para sa pagbabago. Handa na rin kayong sumubok ng mga bagong avenues sa buhay. Hindi na kayo yung magsisettle na lang sa kung ano yung komportable, kung ano nakasanayan, yung gano'n, no? So that's really good. We have resilient. Ayan, stay as strong as evergreen trees, no? Pinagtibay na kayo ng panahon, Pisces. Pinagtibay na kayo ng panahon, tibay na kayo ng mga pinagdaanan ninyo sa buhay, no? You are resilient, stay resilient, okay? Basta lagi lang kayong umaasa for the best possible outcome. Huwag kayong papadala sa mga pagsubok or huwag kayong papatalo sa mga pagsubok. Yung ganon, you are more powerful than your obstacles, no? You are more powerful than your problems. Kaya stay strong, okay? Uncertainty, yeah, kung meron man kayong mga ganyang nararanasan sa ngayon, rest assured, no, na that is coming to an end. That will be lifted now for sure in no time. Kaya magpakatatag lang kayo, no? Wala namang sitwasyon na permanente, no? Everything changes, everything evolve. Kaya kung ano man evolves, kung ano man yung mga pinagdadaanan ninyo hindi masyadong maganda, no, wag kayong mag-alala. Keep your hope and faith alive. Basta saan ba at pagdating ng tamang panahon, no, mababago din yan, no, for the better. Wag lang kayong mawawala ng pag-asa, wag lang kayong magsawang magdasal at maghintay, okay? Kasi minsan may mga bagay na sinusukuan na, no? Sinusukuan na ninyo. Dahil siguro, kunyari, matagal na ninyong pinagdadasal, matagal na kayong nakakaranas ng difficulty, kaya dasal ng dasal kayo, pero sa katagalan na ng panahon, siguro nasasabi nyo na napapagod na din ako maghintay, napapagod na din akong magdasal, no? Huwag kayong mawala ng pag-asa kasi hindi naman nangyayari na tayo'y nagdasal ngayon tapos pagkatapos ng dasal natin nandiyan na ang resulta, nandiyan ang hinihingi natin, 'di ba? Hindi naman ganoon. Wala namang instant. Lahat 'di ba nangyayari according to the divine order and timing. So kung hindi pa nangyayari yung mga ipinagdadasal ninyo, kahit matagal na, 'di ba nga may kasabihan na the longer you wait daw, mas bongga. Ibig sabihin nun, mas bongga yung inihahanda
universe na biyaya para sa iyo. Mas malaking biyaya ang ibibigay sa iyo. Kaya matuto tayong maghintay, matuto tayong maging patient, no? Maging pasensyoso at pasensyosa tayo dahil maraming bagay ang hindi natin kontrolado. There are so many things that are beyond our control. Kaya kailangan na lang natin na iala yan, i-offer natin yan sa Panginoon kasi siya naman ang nagdidikta ng lahat in the first place, hindi ba? Kaya, just continue to work on what you are working on, diba? At importanteng lagi tayong makikinig sa ating intuition because it will guide us kung ano ang dapat nating gawin, ano ang dapat nating isipin, yung gano'n, no? So, what else? We have Four of Swords. Ayan. So, siguro pagod na kayo, no? Pagod na. Siguro more of mental and emotional exhaustion itong nararanasan ng iba sa inyo, Pisces. Hindi ito yung pagod dahil sa pagtatrabaho. Parang hindi ganun eh. Parang mas sa isip ninyo. Mas pagod kayo kakaisip, mas pagod kayo kakaantay, mas pagod kayo. Siguro nai-stress ang iba sa inyo, no? Kaya, pahinga. Okay? Step back muna kayo, time out muna kayo sa kung ano man ang inyong pinagkakabisihan, ano man ang inyong pinagkakaabalahan. Okay? Step back from that. At magpahinga muna kayo. Alright? So, we have Five of Swords in reverse. Ayan. So, this is good. This is good energy. Kung meron kayong conflict with someone, meron kayong hindi pagkakaintindihan with another person in the past, maaaring sa ngayon, matatapos na din yung conflict ninyo na yan. Yung hindi ninyo pinagkakaintindihan, maaaring ma-patch up na ninyo yan sa ngayon, maayos nyo na sa ngayon, and maybe you will enter into a compromise, no? Maaaring mag-compromise na kayo, mag-move on na kayo, yung ganon. We have Emperor. Ayan. So, unti-unti, no? Magbabago na ang energy ninyo. The Emperor is about stability. So, ngayon, siguro, mas magiging stable na pati rin yung pag-iisip ninyo at nararamdaman ninyo. Maybe, unti-unti, may babalik nyo na sa balanse ang sarili ninyo. Kaya, mas makakapag-isip na kayo na maayos. Magkakaroon na kayo ng clarity, no? Magkakaroon kayo ng clear direction of where you're heading. At this is about organization. So, hindi lang yung physical living space ninyo, kundi pati na rin yung isip at damdamin ninyo. No? Magkakaroon na din ng mau-organize din, maayos na din. Ano? For some of you, this could mean promotion, no, to a leadership role, Pisces. Kung kayo ay nagtatrabaho, baka ma-promote na kayo ngayon to be a supervisor or manager, no? Or baka ang iba sa inyo dito, baka merong mga transactions with the person of authority, no? With your bosses, maaring ganon. So, we have Six of Cups. Ayan. So, Six of Cups, homecoming ito, no? Travel. Siguro magagaling pa kayo sa ibang lugar, manggagaling pa kayo sa ibang bansa. Siguro, baka nasa abroad kayo and maybe you are visiting your family, you're visiting your loved ones, yung mga anak ninyo, kung meron kayong mga anak, mga gano'n. So, baka din ang iba sa inyo dito, namimiss nyo na ang inyong pamilya, kaya maaaring nag-book kayo ng holidays, na bakasyon para kayo ay makauwi, no? So, good luck po sa inyong pagta-travel. We have the Fool. Ayan. So, meron kayong sisimulang bago, no? You're taking risk about something, at ito yun. Definitely, you are taking risk, no? Sa the Fool energy. Kasi, kung ano man ang sisimulan ninyo rito, ano talaga ito, hindi ito yung comfort zone ninyo. Hindi ito yung nakasanayan ninyong gawin. Or hindi ito yung nakasanayan ninyong sitwasyon. Kaya you're definitely going to take risk on this, no? At nagtitiwala kayo na you have the capabilities, no, for you to be able to carry out kung ano man yan. Kaya that's good na malakas ang inyong loob, no? At magte-take risk na kayo. Good luck po. Thank you for watching Love and Light. Namaste.